Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng di umano. Pahayag ito ni Attorney Rowan Aguanson. Dinidepensahan niya si VP Sara sa mga akusasyon na ito daw si Saldico ay pakawala ni VP Sara. Inutosan daw ng mga Duterte si Saldico para sirain ang administrasyong Marcos. So ito ang pahayag ni Attorney Aguanson. Ang script ng mga inutil na ito, tinawag niyang inutil, ay si Saldico daw ay pakawala ni Sara Duterte. Anong utak meron kayo? Yan na ang naratibo ngayon. Pinapalabas, yun ang depensa ng mga both ang dilawan at loyalist. Yan na ang kanilang paninira. Tingnan mo, nagsalita si Saldico na bulaga sila. Ang may kasalanan si VP Sara na naman. Ano ba yan? Andali So, ang isa sa pinaka-prominent na Marcos supporter na ganyan ang sinasabi na inutusan ng mga Duterte si Saldico ay walang iba kundi ang Senate President. Parang hindi ako makapaniwala. Totoo ba kaya? Kasi nababasa ko lang sa mga post. Tinitingnan ko yung post Nababasa ko lang sa mga post na kahapon si Kitty Duterte ang nag-post. Ito naman si Oliver Kasawayan. Tingnan ko Oliver Kasawayan. Dali. So ito, ang post ni Oliver Kasayawan, ito ang statement ni Senator Soto. Puro imbento ang paratang ni Saldico. Kampo ni Duterte nasa likod ng viral video para iligtas ang sarili nilang pangalan. Yan. I hope na tama itong post. Dalawang post nang nabasa ko. Attributing kay Senate President na ang mga Duterte nag-utos kay Saldico. Kaya mga inutil, sabi ni Attorney Aguanson, anong oring utak meron kayo? Di ba magkalaban mortal si Saldico at VP Sara? Di ba nung last year ba yun? Yung kasagsagan ng budget hearing na ayaw humarap si VP Sara sa Kongreso. Anong sabi ni Saldico? Siminit! Nung nag-resign si VP Sara as DepEd Secretary, di ba, binanatan niya si Saldico. And of course, kasama si Romualdez. Yung dalawang tao na yan ang humahawak, nagko-control sa budget. Kaya, napaka-imposible na ang mga Duterte ang nag-utos. Ano ba ang power ngayon ng mga Duterte? Maliban lang kay VP Sara na siyang Vice President, but right now, pati nga pondo niya, ang daming bawas, security niya binawas. Ano lang siya, spare tire lang. Nagiging relevant lang siya pag may mga kalamidad, mabilis ang OBP, nagbibigay ng tulong, and then pag ini-interview siya ng media, nagsasalita, ganun lang. But yung actual power and influence ng BP ay wala talaga dahil ang kapangyarihan nasa presidente. So ano ang chances na ang Saldico kung nasaan, walang nakakaalam ngayon kung nasaan Saldico maliban lang sa nasa labas ng bansa. Yun lang. So, paano ma-influensyahan? Paano madiktahan ng mga Duterte?
Anong klaseng pag-iisip talaga itong mga dilawan, kakamping, loyalist, whatsoever. Talagang paranoid na sila. At salamat naman. At ito na ngayon, si Saldico, dating kinagagalitan ng taong bayan, ngayon, marami nang sumusuporta sa kanya. Isang post na basa ko kanina, huwag kang umuwi sa Pilipinas kung ayaw mo maging maging Saldico International Airport ang naiya ngayon. Maraming nag-advise na huwag umuwi si Saldico. Marami na ngayon ang nagdarasal kay Saldico. At nakakatawa, may nabasa akong post kanina, mga NBA stars. I hope tama yung mga post na yan, ha. Sabi ni LeBron James, paano ba yung sinabi niya? Si Draymond Green muna. Sabi niya na, let's share yung video so that more people will know the truth, something like that. And si Stephen Curry naman na sabi niya na salamat at nagsalita ka, talaga pala na involved sa Ghost Project ang magpinsan. LeBron James, ganun din ang sabi niya. So, meaning to say, Saldi, involved yung magpinsan sa iskandal. Kaya, mayroon ding article sa South China Morning Post. Yan din ang laman ng balita. May nabasa akong post ni Cathy Binag kanina. Nagtatanong lang, is it true na si Saldico nagpadala na ng kanyang sworn affidavit sa Amerika? So, bakit Amerika? Anong kinalaman ng Amerika? Trying to win the favor of the Americans? To me, it does not make sense. Kasi, ang mga Amerikano, ayaw nilang mawala ang Marcos administration. Kasi, habang nandyan si Marcos, nadidiktahan nila, naggagawa ng mga Amerikano ang mayor. Yan pa ang isang factor kung bakit hindi aalis si PBBM dahil nandyan ang mga Amerikano na gustong-gusto siya pa rin ang magpresidente hanggang 2028. Okay, so salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan nila. Kaya panoorin nyo ang video na ito. So, maing buntag na ako diri sa balay ni Lola. Kung bisitahon si Lola. So, maugid ng balay ni Lola di ay. Ayo! So, si Lola. So, mao ni ang balay ni Lola. So, kinanglan gid siya og yero. So, mao ni ang kahimtang ni Lola. So, gipang sapahan na lang og abaka ang iyang balay. So, kung muulan, so luoy gyud kay ang kahimtang ni Lola. So, mo ni ulanan og tuluan na gid si Lola kung muulan. 68. So ang edad ni Lola 68. So, nakay kauban Lola? So si Lola wala daw siya kauban, so siya lang isa diri na puyo sa iyang balay. So so si Lola sa 68 na dili na kayo kadungog. So mo gid na ilang kahimtang tuluan na gid kayo si Lola kung mag-ulan. Ginoo kay gina at hatagan ko. So si Lola senior na siya. Bantay ka. So mo ni ang anak nga mutabang sa iya sa pag-atop sa iyang balay. So Doon. so tabangan niya iyang mama. Sa magsuhon. So gitabangan sa iyang anak ang iyang mama sa pag-atiman kay balo na si Lola.
So managid og atop. So managyod nindot na tayo di nagituluan si Lola sa iyang balay. Humanagid og gi atop. Mata Ginoo kay nakaatop ko. Sige nay, salamat po.